Bago ang malaking baha, bago pa si Abraham, at matagal bago si Moises, may isang lalaking nagngangalang Enoch. Napakalapit ng ugnayan niya sa Diyos, kaya't hindi niya naranasan ang kamatayan gaya ng iba. Kinuha siya ng Diyos ng direkta. Nakita ni Enoch sa kanyang mga pangitain ang mga bagay na lampas sa kanyang panahon. Mga lihim ng langit, ang pag-aaklas ng mga anghel at maging ang huling kahihinatnan ng mundo. Sa loob ng napakaraming henerasyon, nanatiling nakatago ang kanyang mga salita, naghihintay ng tamang panahon. Ngayon, habang nasasaksihan natin ang pagguho ng mundo dahil sa mga digmaan, sakuna at pagbagsak ng moralidad, nagsisimula ng magkatotoo ang mga sinaunang propesiya. Hindi ito isang kwento o alamat. Ito ay tungkol sa 7 propesiya ni Enoch at ngayon ay isa-isa nang natutupad, kaya manatili ka hanggang sa huli. Ang ika-7 propesiya ay higit pa sa isang babala. Nasa loob nito ang kasagutan sa lahat, isang agarang babala para sa ating panahon na maaring tuluyang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa realidad. Kaya simulan na natin. Una, nagsisimula ang ating paglalakbay sa isa sa pinakamakapangyarihang pangitain ni Enoch na isinulat mismo sa unang bahagi ng kanyang aklat. Masdan, dumarating siya kasama ang libu-libong banal upang hatulan ang lahat ng tao, wasakin ang masasama at panagutin ang bawat isa sa kanilang mga makasalanang gawa at masasamang salitang binitiwan laban sa kanya. Enoch, Kabanata 1, talata 9 a 10. Napakahalaga ng pangitaing ito kaya't halos inulit ito ng buo sa Bagong Tipan sa Judas, Kabanata 1, talata 14 hanggang 15. Pag-isipan mo ito. Libu-libong taon bago ang unang pagdating ni Jesus, nakita na ni Enoch ang kanyang pagbabalik, hindi mag-isa, kundi pinangungunahan ang hukbo ng mga banal. Hindi ito tahimik na pagdating. Isa itong enggrande at makalangit na pagbabalik, isang hukbong mula sa langit ang bababa. Apokalipsis, Kabanata 11, talata 14, ay naglalarawan din ng katulad na tagpo. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya, nakasakay sa puting kabayo at nakasuot ng dalisay at makinang na lino. Hindi ito simbolikong kwento ng kasaysayan, isa itong propesiyang naniniwala ang marami na tumutukoy sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Ang pagbabalik niya hindi na bilang kordero, kundi bilang leon ng Huda, upang magdala ng katarungan at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ngunit nananatiling tanong, malayo pa ba ito sa hinaharap o nasasaksihan na natin ang mga unang palatandaan ng katuparan nito? Kapag tiningnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, makikita natin ang mga pattern na katulad ng inilarawan ni Jesus sa Mateo, Kabanata 24. Gaya noong panahon ni Noe, ganun din sa pagbabalik ng Anak ng Tao. Noong panahon ni Noe, ang mundo ay puno ng karahasan. Genesis, Kabanata 6, talata 11. Laganap ang katiwalian at kawalan ng batas. Hayagang tinutuya ng mga tao ang katotohanan ng Diyos. Hindi ba't pamilyar ito? Mga pandaigdigang alitan, pagsiklab ng mga digmaan, lumalalang kalikasan at moralidad na sobrang bumagsak, kaya't ipinagdiriwang na sa halip na ikalungkot. Maaring ito na ang mga unang senyales ng pagbabalik ng hari at tandaan, sinabi sa propesiya na ang mga banal ay sasama sa kanya. Ang salitang Griego sa Judas, hagios, ay maaring tumukoy sa mga anghel, pero maaari ring mga hulugan ng mga mananampalatayang ginawang banal. Isang Tesalonika, Kabanata 3, talata 13. Ito'y higit pa sa sulyap ng mga huling araw. Ito'y pangakong ibinigay para sa mga mananatiling tapat. Kapag bumalik si Kristo, hindi ito sa katahimikan. Bubukas ang langit, magmamartsa ang mga hukbo ng langit at makikita ito ng lahat ng tao. Apokalipsis, Kabanata 1, talata 7.
Sa gitna ng kaguluhan at pagbabago sa mga kapangyarihan ng mundo, maaaring ang mga kaganapang ito ay naglalatag ng daan para sa makasaysayang pagbabalik. Handa ba tayo? Sapagkat kapag dumating ang mga banal kasama niya, hindi ito para sa pag-uusap. Darating sila upang hatulan at gantimpalaan ang tunay na sa kanya. Ikalawa, nakita ni Enoch sa kanyang mga pangitain ang isang nakakabahalang bagay. Isang masalimuot na paglayo ng sangkatauhan mula sa Diyos. Sa panahong iyon, ang puso ng mga tapat ay lalayo sa karunungan. Lalaganap ang kasalanan, yuyurakan ang mga matuwid, at mawawala ang katotohanan. Enoch, Kabanata 91, talata 7. Isa itong larawan ng mundong nawawalan ng pundasyon, isang panahon kung kailan pati ang mga mananampalataya ay napapagod at lumalayo sa karunungan ng Diyos. Pagkalipas ng daan-daang taon, nagbabala si Apostol Pablo tungkol sa parehong pagtalikod. 2 Tesalonica, Kabanata 2, talata 3. Ang taong puno ng kasamaan ay mahahayag. Ang matinding pagtalikod na tinatawag na apostasya sa Griego ay nangangahulugang pagtalikod, pagtalusira at espiritual na paghihimagsik sa malawakang antas. 1 Timoteo, Kabanata 4, talata 1. Malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, may mga tatalikod sa pananampalataya at susunod sa mapanlinlang na espiritu at mga aral ng demonyo. Nakikita na ba natin ang mga senyales nito ngayon? Tingnan mo ang paligid. Sa buong mundo, ang mga simbahan na dating puno ng pagsamba ay unti-unting nawawala ang sigla. Sa Europa, ang mga lumang katedral ay ginawang museo, nightclub o coffee shop. Sa Amerika, lumalawak ang bilang ng mga taong walang kinikilalang pananampalataya. Mateo, Kabanata 24, talata 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Namumuhay tayo sa panahong ang moralidad ay nababaluktot, ang katotohanan ay binabase sa opinyon, at ang mga lumang paniniwala ay itinuturing na lipas o mapang-api. Kahit sa gitna ng mga nagsasabing naniniwala sila, unti-unti nang pumapasok ang kompromiso. Inilalagay sa tabi ang malinaw na katotohanang biblikal upang makisabay sa kultura at unti-unting nawawala ang sigasig sa puso. Apokalipsis, Kabanata 3, talata 15 hanggang 16. Alam ko ang iyong mga gawa na hindi ka malamig ni mainit. Dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Ito kaya ang nakita ni Enoch noon pa. Hindi lang ito tungkol sa bakanting mga upuan sa simbahan. Ito'y tungkol sa mga pusong tumatalikod, ipinagpapalit ang pagsamba sa Diyos para sa pagsambang pansarili. Roma, Kabanata 1, talata 21 hanggang 22. Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos o nagpasalamat. Naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso ay naging madilim. Inaakalang sila'y marurunong, ngunit naging mga mangmang. Sa panahon ngayon, madalas tanggihan ang mailalang. Itinataas ang ebolusyon bilang tanging katotohanan. Itinataas ang material na bagay bilang sagot sa lahat at ginagawang layunin ng buhay ang pansariling kasiyahan. Hindi ito basta-basta nangyari, ipinapakita nito ang espiritu ng ating panahon. 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 5. Unawain mo ito, sa mga huling araw, darating ang mahirap na mga panahon. Ang mga tao'y magiging makasarili, magpapakita ng kabanalan, pero itatanggi ang tunay na kapangyarihan nito. Lumayo ka sa mga ganoong tao. Pero ang propesiya ni Enoch at ang babala ni Pablo ay hindi para tayo'y mawalan ng pag-asa. Ang layunin ng mga ito ay upang tayo'y gisingin. Kahit marami ang tatalikod, nangako ang Diyos na may ititira siyang tapat na nalabi. Isayas, Kabanata 1, talata 9. Kung hindi tayo iniwanan ng Panginoon ng mga hukbo ng isang maliit na nalabi,
Sana'y naging katulad na tayo ng Sodoma. Posible bang ikaw na nanonood ngayon ay tinatawag na maging bahagi ng nalabing iyon? Sa gitna ng kadiliman, lalo pang nagniningning ang liwanag. Sa mundong puno ng kompromiso, ang mga nananatiling matatag ay namumukod tangi. Mateo Kabanata 24, Talata 13. Ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Nakita ito ni Enoch, pinagtibay ito ni Pablo, binalaan tayo ni Jesus tungkol dito. Ang dakilang pagtalikod ay hindi na isang banta sa hinaharap. Nangyayari na ito ngayon. Ang tanging tanong, nasaan ka sa gitna nito? Ikatlo. Sa mga sulat ni Enoch, may isang nakakakilabot na kwento tungkol sa mga makalangit na nilalang na kilala bilang mga tagapagmatiyag. Bumaba sila sa lupa at nilabag ang mga hangganang itinakda ng Diyos. Tinuruan nila ang mga tao ng mga orasyon, mahika at paggamit ng mga halaman para sa mahiwagang layunin. Tinuruan nila ang mga tao ng astrolohiya. Enoch, Kabanata 8, Talata 1-2. Sa unang tingin, parang wala namang masama rito. Halamang gamot, pag-aaral ng mga bituin. Pero ang inilalarawan ni Enoch ay hindi inosenteng kaalaman. Ito ay ang pagbubunyag ng mga ipinagbabawal na lihim, impormasyong hindi kailanman nilayo ng Diyos na makamtan ng tao. Ibinunyag ng mga tagapagmatiyag ang mga banal na hiwaga, mula sa alchemy hanggang sa paggawa ng sandata, mula sa mga engkanto hanggang sa pagbabago ng mismong likha ng Diyos. Enoch, Kabanata 8, Talata 3. Itinuro ni Azazel sa mga lalaki kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag at baluti, kung paano magpanday ng metal, paano pagandahin ang anyo gamit ang pampaganda at paano gamitin ang mga mamahaling bato at pangkulay. Ano ang sumunod? Kumalat ang karahasan sa buong mundo, nanaig ang kapalaluan, kasakiman at pagnanasa. Bumagsak sa kaguluhan ang panahon ni Enoch, isang babala sa maaaring mangyari sa hinaharap. Marami ngayon ang tinuturing itong alamat lamang. Pero pag-isipan mong mabuti ang mundo natin ngayon. Namumuhay tayo sa panahong ang kaalaman ay lumalago ng hindi maisip-isip noong isang siglo lamang ang nakaraan. Daniel, Kabanata 12, Talata 4. Daniel, isara mo ang mga salita ng aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang maglalakbay at ang kaalaman ay lalago. Pag-isipan mo ang mga makabagong teknolohiya ngayon, genetic engineering, teknolohiyang CRISPR na binabago ang mismong kodigo ng buhay, pinapalitan ang DNA ng tao, hayop at halaman. Maaari ba itong sumasalamin sa ipinagbabawal na pakikialam ng mga tagapagmatiyag sa nilikha ng Diyos? Artipisyal na intelihensya, mga makinang natututo, nag-iisip at unti-unting pumapalit sa kakayahan ng tao. Lumikha na ba tayo ng mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin? Ang quantum computing ay nagbubukas ng kapangyarihang lampas sa ating pag-unawa. Posibleng bumubukas sa mga daigdig na hindi natin nauunawaan. Mga lihim na teknolohiya, makabagong kagamitang militar, mga kasangkapang panmanman at mga eksperimento na itinatago sa publiko. Noon, nagbigay ang mga tagapagmatiyag ng mga kasangkapan na hindi pa handang hawakan ng sangkatauhan. Maaring nangyayari muli ito ngayon. May mas malalim na espiritual na aral sa likod nito. Sa Henesis, Kabanata 6, Talata 4, sinasabi na noong unang panahon ay may mga higante sa mundo at muli silang lumitaw nang ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng mga anak sa mga anak na babae ng tao. Ang mahiwagang pagsasanib ng makalangit at makalupa ay nagbunga ng mga Nephilim, mga nilalang na nagpadumi sa lahi ng tao. Ang kasalukuyang pag-unlad ng bioengineering, maaaring ito ba'y ikalawang pagsubok ng tao na tawirin muli ang ipinagbabawal na hangganan. Nagbigay si Jesus ng malinaw na babala sa Mateo, Kabanata 24, Talata 37,
Gaya noong mga araw ni Noe, ganun din ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. Noon, ang ipinagbabawal na kaalaman ay nagdulot ng matinding pagbagsak ng moralidad at kalikasan, kaya't ipinadala ng Diyos ang baha upang linisin ang mundo. Paano naman ngayon? Sinasabi ng ilang eksperto na ang kaalaman ng tao ay nadodoble bawat 12 oras. Hawak na natin ang kapangyarihang magtayo o gumiba ng mga buong lipunan. Maaaring ang parehong sinaunang kaalaman na ipinagbawal noon ay muling tinatanggap sa pangalan ng progreso. Natuto na ba talaga tayo mula sa nakaraan o inuulit lang natin ang parehong pagkakamali? Ang pangitain ni Enoch ay hindi lang babala. Isa itong salamin. Pinapaisip tayo nito, ginagamit ba natin ang kaalaman para luwalhatiin ang Diyos o para suwayin siya? Umiuunlad ba ang teknolohiya para pagalingin ang tao o para kontrolin siya? Mga Kawikaan, Kabanata 1, Talata 7. Ang paggalang sa Panginoon ang simula ng kaalaman, ngunit tinatanggihan ito ng mga mangmang. Hindi masama ang kaalaman, pero kung wala ang karunungan, ito'y nagiging mapanganib. Habang dumarami ang ating nalalaman sa mga huling araw na ito, kailangan nating alalahanin ang mga itinuro ng mga tagapagmatiyag ay naging dahilan ng paghatol noon. Kailangang manatiling gising ang bayan ng Diyos, matatag at nakaangkla sa kanyang katotohanan. Kolosas, Kabanata 2, Talata 8. Mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag ng hungkag na pilosopiya at mga panlilinlang na ayon lamang sa tradisyon ng tao at sa makamundong pag-iisip sa halip na ayon kay Kristo. Hanapin natin ang karunungan mula sa langit, hindi ang huwad na kaalamang mula sa mga bumagsak. Maaaring ang propesiya ni Enoch ay nagkakatotoo na ngayon. Ang pagbabalik ng ipinagbabawal na kaalaman, ito ba'y isa pang palatandaan na papalapit na ang wakas? At higit sa lahat, handa ka ba kapag ang kaalaman at karunungan ay subukin sa paraang hindi pa kailanman nangyari? Pero hindi doon nagtapos ang mga pangitain ni Enoch. May nakita pa siyang mas nakakatakot, isang bagay na lagpas pa sa panahon ni Noe. Sinabi niya, ang tubig ng paghatol ay maghahatid ng kagalingan, ngunit magdadala rin ng kamatayan sa kanilang mga katawan at wala silang matatakasan. Enoch, Kabanata 67, Talata 10. Nagsalita si Enoch tungkol sa dalawang uri ng paghatol, una sa pamamagitan ng tubig at ang isa'y darating pa sa pamamagitan ng apoy. Ang dobling babalang ito ay paulit-ulit sa kasulatan. Sinulat ni Pedro sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 6-7. Ang sinaunang mundo ay nawasak sa pamamagitan ng baha, ngunit ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy sa araw ng paghatol at pagkalipol ng masasama. Ang baha ay simula pa lamang. Ito ay naging palatandaan, isang sulyap ng mas dakilang paglilinis na darating pa. Dumating ang baha ng walang babala. Sa panahon ni Noe, ang mga tao'y kumakain, umiinom, nagpapakasal at namumuhay na parang walang magbabago kailanman. Genesis, Kabanata 6, Talata 5-7. Tiningnan ng Diyos ang lupa at nakita niya kung gaano kalalim ang pagkalugmok ng tao sa kasamaan. Kaya't sinabi ng Panginoon na lilipulin niya ang sangkatauhan mula sa ibabaw ng lupa, ang mga nilalang na mismong hinubog niya. Hindi nagtagal na buksan ang kalangitan at bumulwak ang mga malalalim na tubig mula sa kailaliman. Habang tinatakpan ng mga alon ang mga bayan at kabundukan, doon lang napagtanto ng tao, huli na ang tiyaga ng Diyos ay may hangganan. Paano naman sa panahon natin? Namumuhay tayo na para bang wala nang makakasira sa atin. Nagtayo tayo ng mga tore, nagpadala ng mga makina sa kalawakan at nag-ipon ng mga sandata. Sigurado tayong hindi tayo matutumba.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, unti-unting lumilitaw ang mga senyales ng kahinaan. Nagbabago ang klima, nalalagay sa panganib ang buong mga tirahan. Walang awa ang sunog na tumutupok ng libu-libong ektarya taon-taon. Lumalakas at dumadalas ang mga bagyo, baha at lindol. Gumuho ang mga lipunan dahil sa kaguluhan, mahinang ekonomiya at pagbagsak ng moralidad. Mga palatandaan ba ito? Mga alingaw-ngaw ba ng sinaunang pangitain ni Enoch na nagsasabing ang mundong ito ay hindi mananatili sa ganitong kalagayan? Ang mga salita ni Enoch ay naghahayag ng isang seryosong katotohanan. Kung minsan nang nilinis ng tubig ang mundo, darating ang araw na ito'y lilinisin naman ng apoy. Isayas, Kabanata 66, talata 15 hanggang 16. Darating ang Panginoon na may apoy, dumarating ng mabilis na parang ipo-ipo, dala ang kanyang galit sa pamamagitan ng apoy at kanyang puot sa pamamagitan ng mga liyab. Apoy at espada ang gagamitin ng Panginoon upang hatulan ang lahat ng tao. Malakias, Kabanata 4, talata 1. Darating ang araw na susunog na parang pugon, at ang lahat ng mapagmataas at masasama ay magiging gaya ng abo. Hindi ito simbolo lang, ito'y patungkol sa hinaharap. Ngunit kahit sa gitna ng paghatol, inililigtas pa rin ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Kung paanong si Noe ay nakaligtas sa pamamagitan ng arka, gayon din tayo ngayon. Ang kaligtasan ay iniaalok sa pamamagitan ni Hesukristo, ang tunay na kanlungan. Juan, Kabanata 3, talata 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang tumatanggi sa kanya ay nananatili sa ilalim ng galit ng Diyos. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang apoy. Ang tunay na tanong ay handa ka ba? Mateo, Kabanata 24, talata 37 hanggang 39. Kung paanong noong panahon ni Noe, ganoon din ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. Hindi nila naunawaan hanggang sa sila'y tinangay ng tubig. Ganon din ang mangyayari sa kanyang pagbabalik. Noong panahon ni Noe, tinawanan ng mga tao ang babala. Binaliwala nila ito. At ngayon, marami pa rin ang ayaw maniwala na malapit na ang paghatol. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo. Tayo ngayon ay nasa isang sangandaan sa mundong papalapit sa paghatol. Makikinig ba tayo ngayon? Matatagpuan ba natin ang kanlungan bago dumating ang bagyo? Mga Hebreo, Kabanata 12, talata 20. Ang ating Diyos ay isang apoy na tumutupok. Matagal na itong nakita ni Enoch. Pinatotohanan ito ni Pedro. At ang buong sangnilikha ay naghihintay dito. Ang mundong ito ay hindi magtatagal. Darating ang paghatol, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi ng apoy. Panglima, sa kanyang kahangahangang mga pangitain, nagsalita si Enoch tungkol sa isang natatanging nilalang, isang piniling pinuno na magdadala ng tunay at huling katarungan sa mundong wasak. Tinawag niya itong pinili. Sa araw na yon, ang aking pinili ay uupo sa trono ng kaluwalhatian at hahatulan ang bawat gawa. Magbabago ang buong lupa. Mamumuhay doon ang katarungan at ang kasamaan ay mawawala sa kanyang harapan. Enoch, Kabanata 45, talata 3 hanggang 4. Hindi ito katang-isip na malayong pangarap. Ito'y tunay na pangako ng plano ng Diyos. Isang mundong hindi pinamumunuan ng mga di-perpektong leader, kundi ng hari na pinili mismo ng Diyos. Malakas ang kaalingaw-ngaw ng pangitaing ito sa isinulat ni Juan sa Pahayag. Pahayag, Kabanata 11, talata 11 hanggang 16. Nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang puting kabayo. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo. Siya ay naghahatol at nakikidigma ng may katarungan. Sa kanyang kasuotan at hita ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi na ito ang nagdurusang tagpo mula sa Isayas 53. Ito na ang matagumpay na hari
ang leon ng Huda na babalik upang mamuno sa lupa. Pag-isipan mo ito ng mabuti, uhaw ang mundo sa tunay na katarungan. Dumarating at umaalis ang mga pinuno, umaangat at bumabagsak ang mga kaharian. Napapako ang mga pangako ng tao, pero nakita ni Enoch ang pangitain ng isang tagapamunong, ang paghahari ay hindi magwawakas. Nakita niya ang pinili ng Diyos na nagdadala ng katarungan, kapayapaan at kagalingan sa isang mundong sugatan. Isayas, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Sapagkat isang bata ang isinilang para sa atin, isang anak ang ibinigay sa atin, at ang kapangyarihan ay nasa kanyang balikat. Ang kanyang pamumuno at kapayapaan ay hindi matatapos, at siya'y uupo sa trono ni David upang pamunuan ang kanyang kaharian. Hindi lang ito tungkol sa langit. Ito'y patungkol sa mundong ito na gagawing buo sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Ngunit nananatili ang tanong, nakikita na ba natin ang unang senyales ng katuparan ng propesiyang ito? Hindi pa kailanman naging ganito kalaganap ang kaguluhan sa buong mundo. Sumisiklab ang mga digmaan, bumabagsak ang mga pinuno sa katiwalian at nanginginig ang mga ekonomiya. Humihiyaw ang mundo para sa isang pinunong makakapagdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Marahil, ang lahat ng kaguluhang ito ay hindi paghahanda para sa isa pang lider na tao, kundi para sa tunay na pinili ng Diyos. Mateo, Kabanata 24, talata 30. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Magdadalamhati ang lahat ng tao sa mundo, habang nakikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Tandaan mo ito, kapag siya'y dumating, siya'y darating bilang hukom. Gawa, Kabanata 17, talata 31. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ng makatarungan sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Mabubuwal ang mga trono sa lupa, ang mga mapagmataas ay ibababa, at ang bawat isa ay luluhod sa kanya. Filipos, Kabanata 2, talata 10 hanggang 11. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod at ipahahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Para sa iba, ang kanyang pagdating ay magdadala ng takot. Para sa iba naman, napakalaking kagalakan. Para sa mga tunay na sa Kanya, ito na ang sandaling matagal ng inaasam ng buong sangnilikha. Roma, Kabanata 8, talata 11. Ang buong sangnilikha ay sabik na naghihintay sa pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Kapag ang pinili ay naupo na sa Kanyang trono, matatapos ang mga tunggalian, mawawala ang pighati, at ang mga sandata ng digmaan ay magiging kasangkapan para sa kapayapaan. Pahayag, Kabanata 21, talata 3 hanggang 4. Sinasabi roon na ang tirahan ng Diyos ay magiging kasama ng sangkatauhan at siya mismo ang magpapahid ng bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, pagdadalamhati o kirot. Ito ang kahariang nakita ni Enoch, ang kahariang inaasam ng bawat tunay na mananampalataya. Ngunit may higit pa rito, nakita rin ni Enoch ang pagbabagong darating sa buong mundo sa ilalim ng paghaharing ito, isang pagbabagong magdadala ng bagong buhay. Maaaring ang kaguluhan ngayon, ang pagbagsak ng mga tiwaling sistema at ang pandaigdigang pagkauhaw sa katarungan ay mga palatandaang nalalapit na ang kahariang ito? Hebreo, Kabanata 12, talata 26 hanggang 27, nagpapaalala sa atin. Minsan pa, yayanigin ng Diyos hindi lamang ang lupa, kundi pati ang kalangitan, upang ang mga bagay na hindi matitinag lamang ang manatili. At ang mananatili ay yaong nakatayo sa matatag na pundasyon kay Kristo. Ang pinili ng Diyos ay paparating, hindi bilang alamat, kundi bilang isang tunay at tiyak na hari.
Ang tanong ay hindi kung darating siya, kundi kailan. At sa oras na dumating siya, sasalubungin mo ba siya bilang iyong hari o haharap ka ba sa kanya bilang iyong hukom? Pahayag Kabanata 22, talata 12, Masdan, ako'y dumarating na dala ang aking gantimpala upang ibigay ito sa bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Nakita ito ni Enoch, nakita ito ni Juan, at malapit nang makita ito ng buong sanlibutan. Pahayag Kabanata 1, talata 7, Masdan, siya'y dumarating na kasama ang mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Sa isa sa kanyang mga pangitain, ipinakita kay Enoch ang isang hinaharap na araw, isang banal na sandali kung kailan ang mga nanatiling tapat sa kabila ng pagiging di kilala, madalas binabaliwala o tinatanggihan, ay pararangalan sa kaluwalhatian. Huwag kang matakot, ikaw na matuwid. Nakasulat na ang iyong pangalan sa harap ng makapangyarihan. Ang pagdurusang dulot ng masasama ay matatapos, at ang liwanag ng katuwiran ay magniningning sa iyo. Enoch Kabanata 104, talata 1 hanggang 2 ay nagbibigay ng kamanghamanghang pangako para sa mga naglingkod ng tahimik, nagtitiis ng panlilibak at hinarap ang hirap alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan ito ay inulit mismo ni Jesus. Mateo Kabanata 10, talata 26. Kaya't huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi mabubunyag. Bawat tagong gawa ng pananampalataya, bawat panalangin tahimik sa dilim, bawat sakripisyong hindi nakita, ay darating ang araw na ito'y ihahayag at pararangalan sa harap ng buong sangnilikha. Sa ngayon, may mga mananampalatayang namumuhay sa lihim. Sa mga lugar kung saan ang pagkakaroon ng Biblia ay maaaring kahulugan ng kamatayan, patuloy ang paglago ng mga underground churches. Sa mga kultura kung saan ang pananampalataya ay sumisira ng karera, pamilya o buhay, patuloy ang maliliit na pagtitipon. Sa malalayong lupain, tahimik na nagkikita ang mga grupo, halos hindi marinig ang kanilang awitin sa gitna ng ingay ng pang-aapi. Sila ang mga hindi nakikita, mga lalaki, babae at batang hindi pinapansin ng mundo, ngunit hindi kailanman nalilimutan ng langit. Malakiyas, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang mga may takot sa Panginoon ay madalas na nag-uusap sa isa't isa at ang Panginoon ay nakikinig at itinatala ito. Isang aklat ng pag-alaala ang isinulat sa kanyang harapan at sinabi niya, "Sila ay aking kayamanang mahalaga sa araw na aking titipunin ang aking mga hiyas." Sa paningin ng Diyos, sila'y gaya ng mga mamahaling hiyas, iniingatan at inilaan, naghihintay sa tamang sandali ng kanilang paglalantad. Nakita na ito ni Enoch noon pa man, ang araw na magniningning ang mga tapat. Daniel, Kabanata 12, talata 3, ang mga may karunungan ay magniningning tulad ng liwanag ng kalangitan, at ang mga nag-akay sa iba sa katuwiran ay magniningning na parang mga bituin magpakailanman. Nagsisimula na ba ang paglalantad na ito? Lumilitaw ang mga kwento ng katapangan, mga pastor na matatag kahit nasa mapanganib na lupain, buong simbahan na isinugal ang lahat para sa isang piraso ng kasulatan, mga mananampalatayang tumatangging yumuko sa mga idolong pangkultura kahit pinatahimik o itinakwil. Hindi ito basta mga balita, mga senyalis ito ng katuparan ng propesiya. Ang mga tapat ay sinusubok, hinuhubog at inihahanda para sa kanilang sandali ng paglalantad. Pinaaalalahanan tayo ni Pablo sa Roma, Kabanata 8, talata 11. Ang buong sangnilikha ay sabik na naghihintay sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sabik na sabik ang sangnilikha sa sandaling iyon. Isang dakilang pagbubunyag ang papalapit kung kailan ang mga nakatago kay Kristo ay lilitaw sa kaluwalhatian kasama niya. Kolosas, Kabanata 3, talata 4.
Kapag si Kristo na ating buhay ay nahayag, tayo rin ay mahahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. Sa araw na iyon, wala nang pagdududa kung sino talaga ang sahari. Kitang-kita ng mundo ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi na mahina kundi nagliliwanag at pinararangalan ng walang hanggan. Sa ngayon, tayo'y nananatiling hindi nakikita, isang maliit na nalabi, madalas hindi nauunawaan, inuusig, naghihintay. Pahayag, Kabanata 6, talata 9 hanggang 11. Nagsasalita ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana, yaong mga nag-alay ng kanilang buhay para sa salita ng Diyos. Sumisigaw sila, hanggang kailan, O Panginoon, banal at tapat, bago mo kami ipaghiganti at hatulan ang mga nasa lupa. At ang tugon, magpahinga muna ng kaunti. Hindi pa ito ang panahon para umatras. Ito ang oras para maging matatag, sapagkat bawat hakbang ng pananampalataya ay itinatala sa langit. Sa 2 Korinto, Kabanata 4, talata 17. Ang ating mga paghihirap ngayon ay magaan at panandalian, ngunit naghahanda para sa atin ng kaluwalhatiang walang hanggan, higit pa sa lahat ng ito. Isa ka ba sa mga nakatagong iyon? Tinataglay mo ba ang kanyang pangalan ng tahimik sa mundong laban sa kanya? Lakasan mo ang loob. Malapit na ang iyong oras ng paglalantad. Kapag dumating ang sandaling iyon, makikita ng mundo ang nakita na ng Diyos mula pa noon. Isang hinirang na lahing saserdote, nagniningning na parang mga bituin. Mateo, Kabanata 13, talata 43. Sa oras na iyon, ang mga matuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig, nakita na ito ni Enoch. Ipinahayag ito ni Daniel, tiniyak ito ni Jesus, at malapit na ilalantad ang mga nakatago. Sa mga pangitain ni Enoch, ang kwento ay umaabot sa kanyang pinakamatinding wakas, sa isang propesiya ng apoy, ngunit hindi apoy ng pagkawasak lamang, ito ay apoy ng pagpapadalisay, isang banal na paglilinis na magbabago sa buong sangnilikha. Kasunod nito, darating ang panahong tinatawag na ikawalong linggo, panahon ng katuwiran. Bibigyan ito ng espada upang maisagawa ang tunay at makatarungang paghatol. Sa panahong ito, mawawala sa lupa ang mga kasalanan at ang lahat ng nilalang ay padadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Batay sa Enoch, Kabanata 71, talata 15. Hindi ito basta parusa, ito ay pagpapanibago. Ito'y paglalantad ng kasamaan upang matira lamang ang dalisay at banal. Paglipas ng mga siglo, nasaksihan ni Juan ang parehong pangitain, batay sa pahayag, Kabanata 21, talata 1. Nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay nawala na at wala na ring dagat. Hindi ito simbolo lamang, ito'y pangakong magkakaroon ng panibagong pagsilang ng sanlibutan, isang unibersong binago at nilinis sa pamamagitan ng banal na apoy. Pero bakit apoy ang pinili ng Diyos? Bakit isang matinding at tumutupok na elemento ang bahagi ng kanyang plano sa pagpapanumbalik? Ang apoy ay sumisira, ngunit ito rin ay nagpapadalisay at nagpapakabanal. Gaya ng ginto na nililinis at pinapakinis sa nagniningas na pugon, ganoon din ang mundo na kailangang dumaan sa apoy ng pagdadalisay mula sa Diyos. Batay sa Malakiyas, Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakapanatiling nakatayo sa kanyang pagharap? Sapagkat siya ay gaya ng apoy ng tagapagdalisay, gaya ng isang nagpapakinis ng mahalagang metal. Maaring ang mga apoy na nasasaksihan natin ngayon, ang mga naglalagablab na kagubatan, mga lungsod na wasak ng digmaan at mga bangayang pantao ay mga bahagyang salamin lamang ng huling pagpapadalisay na nakita ni Enoch.
Bawat sakuna, bawat pagdurusa, bawat pagyanig ng lupa ay paalala. Ang mundong ito ay pansamantala. Ito'y naghihirap gaya ng isang babaeng nanganganak, nananabik sa isang bagay na higit na dakila. Batay sa Roma, Kabanata 8, Talata 22. Alam natin na ang buong sangnilikha ay dumaraing sa sakit hanggang ngayon. Ang apoy na ito ay hindi lamang para sa sangnilikha, kundi para rin sa atin, batay sa unang Korinto, Kabanata 3, Talata 13. Mahahayag ang gawa ng bawat isa sapagkat ang araw ang maglalantad nito. Ihahayag ito sa pamamagitan ng apoy at susubukin ng apoy ang uri ng gawa ng bawat isa. Hindi ayon sa kasikatan o katungkulan susukatin ang ating buhay, kundi ayon sa apoy ng kabanalan ng Diyos. Matitira ba ang ating mga gawa na gaya ng ginto o maglalaho ba itong gaya ng dayami? Batay sa Mateo, Kabanata 3, Talata 11 hanggang 12. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kalaykay, at lubusan niyang lilinisin ang giikan, titipunin ang trigo, at susunugin ang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Ngunit para sa mga lumalakad sa katuwiran, ang apoy na ito ay hindi dapat katakutan. Ito ay apoy ng pagbabago, paglilinis na naghahanda sa isang bagay na lampas sa ating imahinasyon. Batay sa Isayas, Kabanata 65, Talata 17. Masdan, lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga dating bagay ay hindi na maaalala ni papasok sa isipan. Isipin mo ito, isang mundong walang kirot, walang kasalanan at walang kamatayan, isang sangnilikha na nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos, dalisay, ganap at walang hanggan. Ngunit ito'y nagtatanong ng isang mahalagang bagay. Kapag dumating ang apoy, ikaw ba ay padadalisayin o tutupukin? Batay sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 10 hanggang 11. Ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Ang kalangitan ay mawawala sa isang malakas na ingay at ang mga sangkap ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. At yamang ang lahat ng bagay ay mawawasak sa ganitong paraan. Anong uri ng buhay ang dapat mong isabuhay? Mamuhay kayo ng may kabanalan at katuwiran. Hindi ito panahon para sa kompromiso. Ito'y oras ng pagdalisay ng puso. Itinuro ng pangitain ni Enoch, hindi ang kawalan ng pag-asa kundi ang pag-asa, isang mundong binago, isang bayang pinadalisay, at isang kahariang itinatag sa katuwiran na hindi matitinag kailanman. Pahayag, Kabanata 21, Talata 4 hanggang 5. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak. Ang isa na nakaupo sa trono ay nagsabi, Masdan, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ang apoy ay paparating, hindi upang saktan ka, kundi upang ibalik ka sa tunay na anyo. Ang kailangan mo lamang ay ipagkatiwala ang sarili mo sa kamay ng tagapagdalisay. Handa ka ba sa apoy na ito? Sapagkat ito'y darating, handa ka man o hindi. Nakita ito ni Enoch, ipinahayag ito ni Isayas, pinagtibay ito ni Juan, at malapit na itong makita ng lahat ng tao sa kanilang sariling mga mata, ang apoy ng Diyos. Hindi lamang apoy ng pagkawasak, kundi apoy na magbubunga ng bago, bagong langit, panibagong lupa at isang bagong simula para sa mga tunay na kanya. Ang 7 propesiya ni Enoch ay hindi ibinigay upang pag-usapan lamang o pagdiskitahan. Ibinigay ang mga ito bilang babala, mga mensaheng mula sa itaas na umuugong sa bawat panahon. Ngunit higit pa roon, ito rin ay paanyaya upang tayo'y maghanda para sa darating. Bawat pangitaing ibinigay kay Enoch ay direktang tumutukoy sa ating henerasyon ngayon, ang pagbabalik ng Panginoon kasama ang kanyang mga banal, ang dakilang pagtalikod, ang pagtaas ng ipinagbabawal na kaalaman, ang pagdating ng paghatol gaya ng sa baha, ang paglitaw ng pinili at ng kanyang kaharian, ang pagbubunyag sa mga matuwid na nakatago,
at ang apoy ng pagpapadalisay na magbabago sa lahat ng nilalang. Hindi ito mga alamat. Ito'y mga palatandaan na patapos na ang kapanahunan ng mundong ito. Ang tunay na tanong ay hindi kung mangyayari ba ang mga ito. Ang tanong ay, saan ka tatayo kapag nangyari ang lahat ng ito? Lukas, Kabanata 21, Talata 36. Maging handa kayo at laging manalangin upang kayo'y matagpo ang karapat-dapat na makaiwas sa mga darating na bagay at makatayo sa harap ng Anak ng Tao. Ikaw ba'y masusumpungan sa hanay ng mga tapat, yaong hindi natitinag, yaong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? O ikaw ba'y maglalaho kasama ng mundong tumatangging bumalik sa Diyos? Hindi ito desisyong pwede pang ipagpaliban sa kinabukasan. Ito ay desisyong para sa ngayon. Tulad ng sinabi ni Josue, Kabanata 24, Talata 15. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. At may pag-asa, kahit yumanig ang lupa at gumuho ang mga bansa, may matatag na kanlungan kay Kristo. Awit, Kabanata 46, Talata 1 hanggang 2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa panahon ng kagipitan, kaya't hindi tayo matatakot kahit gumuho pa ang lupa o bumagsak ang mga bundok sa dagat. Ito ang iyong paanyaya, bumalik sa Diyos, magtiwala at ihanda ang puso mo para sa pagbabalik ng Hari. Anong mga salita ang bibigkasin mo kapag humarap ka na sa Kanya? Pahayag, Kabanata 22, Talata 12. Ako'y malapit ng dumating, dala ang aking gantimpala, upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang mga sinaunang salita ni Enoch ay mas malakas ang dating ngayon kaysa dati. Ang mga palatandaan ay nasa paligid, mga digmaan, banta ng digmaan, mabilis na paglago ng kaalaman, pagbagsak ng moralidad, lumalalang pag-uusig at ang mismong mundo ay dumaraing sa bigat ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may natitirang pag-asa. Pag-asa para sa mga mahigpit na kumakapit kay Kristo. Pag-asa para sa mga hindi sumusuko. Pag-asa para sa mga nananatiling tapat habang ang mundo ay lumulubog sa dilim. Pahayag, Kabanata 3, Talata 11. Ako'y malapit ng dumating. Ingatan mo ang taglay mo upang walang makakuha ng iyong korona. Ang korona ay para sa mga nagtagumpay, sa mga hindi bumitiw, sa mga namumuhay araw-araw na alam nilang may nakataya, sapagkat totoo ito. Kung ang mga salitang ito ay tumimo sa puso mo, huwag mo itong ipagwalang bahala. Hindi lang ito impormasyon, ito'y paanyaya upang kumilos. Hebreo, Kabanata 3, Talata 15. Kapag narinig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Lalakad ka ba bilang isa sa mga nakatago sa katuwiran? Matitiis mo ba ang apoy na magdadalisay? Handa ka na bang makita ng harapan ang pinili? Nasa iyo ang pasya. Kung binuksan ng mensaheng ito ang puso mo, ilike mo ang video na ito, magbahagi ng komento. Gusto naming marinig kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. I-share mo rin ito sa taong naghahanap pa ng katotohanan. At huwag kalimutang mag-subscribe kung nais mong tumanggap pa ng lingguhang mensahe na nakaugat sa salita ng Diyos. At tandaan mo ito, Pahayag, Kabanata 22, Talata 20. Oo, ako'y malapit ng dumating. Amen.